Maglagay na ako ng mainit na tubig sa kawali at pakuluan ko muna tong pansit bato na galing Bicol. At ihalo lang hanggang sa maluto. Pagkaluto niyan, tanggalin muna sa kaldero o sa kawali at ilagay sa strainer para makatulo yung excess na tubig. At take note, huwag itapon yung pinagpakuluan natin dahil yan ang ipapalambot natin mamaya sa ating karni. Sa kawali naman, maglagay ako ng mantika at igisa ko na rin yung bawang. Ihalo lang hanggang sa maglabas ng aroma. At isunod ko na rin ilagay yung sibuyas. Ihalo lang din hanggang sa maluto yung sibuyas. At maglagay na rin ako ng kamatis. At ihalo lang din hanggang sa maluto yung kamatis. At ilagay ko na rin yung karni ng baboy na hiniwa ko lang ng pa-strip na maliliit. At ihalo lang hanggang sa mag-iba ang kulay or hanggang sa maglabas siya ng sarili niya mantika at the same time maluto na rin. Habang ginagawa ko yan mga kalasa, kung bago ka pa lang sa aking channel, welcome. At huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para sa mga notification. At kung dati ka pa, welcome back at i-follow mo na rin ako sa aking Facebook page Lasang Pilipina. Okay na tong ating karni. Hindi pa naman siya totaling malambot pero luto na siya. Magtimpla na ako ng asin. Lagyan ko na rin ng paminta. At maglagay na rin ako ng tuyo at oyster sauce. Ihalo lang hanggang sa mag-reduce lang din yung toyo at oyster sauce. Maglagay din ako ng asukal, optional. Kung ayaw mo nang may asukal, pwede naman hindi ka maglagay. Pero iyan ay pangbalansi lang sa lasa ng ating tuyo at oyster sauce. At pagkatapos niyan, maglagay na ako ng tubig. Instead of tubig, yung pinakuluan ko sa noodles, yun ang ilalagay natin para malapot na siya. Hindi na tayo kailangan maglagay mamaya ng slurry. Ihalo lang at takpan hanggang sa maglambot lang din yung karni. Sa puntong ito, okay na yung ating karni, malambot na rin siya. Ilagay ko na yung ating mga gulay. Una kong ilagay yung carrots. Ilagay ko na rin yung Baguio beans. Ilagay ko na rin yung cabbage or repolyo. Ihalo lang hanggang sa maluto lang din yung repolyo. Okay na yung ating repolyo, maglagay na ako ng kinchay. Pwede rin spring onion or parsley. At ilagay ko na yung noodles na niluto natin kanina. Ihalo lang at hanggang sa ma-mix lang yung lahat nating ingredients. Since luto na rin yan yung ating noodles or yung ating pansit at yung mga gulay. Kunting halo na lang yan at okay na yan. Pero bago natin yan isi-serve, maglagay na rin ako ng kunting sesame oil para lalong mabango o mas lalong masarap yung ating noodles or pansit. Kaya mga kalasa, kung nagustuhan mo yung ating video, please like na lang at paki-share na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Okay na tong ating napakasarap na pansit bato ng Bicol. Kaya mga kalasa, alam ko
kayang-kaya mo tong gawin dahil sa sobrang simple at napakadali niya lang lutuin. Kagaya lang lagi sa sinasabi ko na wala namang hindi marunong magluto basta sa simpleng paraan lang. Hanggang sa muli mga kalasa, thank you for watching. Bye-bye!